Bago sa saksi, arestado ang isang babaeng suspect sa pangingikil at pagbibigay ng peking permit sa Quezon City. Umabot umano sa 4 na milyong piso ang hingi ng suspect sa complainant. Saksi, si Katrina Son, exclusive. Sa cellphone video na ito, makikita ang dalawang babaeng nag-uusap sa loob ng isang restaurant sa Quezon City. Maya-maya, may inabot ang isang babae na brown envelope. Sandaling umalis ang babaeng inabutan ng envelope. Pagkabalik nito, ay nilapitan na siya ng mga operatiba para hulihin. Ang hinuling babae sa isinagawang entrapment operation, suspect sa pangingikil at pagbibigay ng peking permits mula sa Quezon City LGU. Ang envelope na inabot sa kanya kanina, naglalaman umano ng marked money na nagkakahalaga ng 800,000 pesos. Kwento ng complainant, ipinapa-renovate niya ang kanyang dialysis center na nagsara noong pandemic. Dahil kailangan niya ng kaukulang permit, nagpresenta raw ang nagpakilalang taga City Hall na si Leia. Sabi po niya, ay tamang-tama dahil malakas ako sa City Hall, sa accounting department ako nagtatrabaho. Ako yung humahawak ng payroll ng mga taga City Hall. Kayang-kaya ko kayong tulungan. Pero syempre kailangan gagastos tayo. Nagtiwala raw siya sa kagustuhang matapos agad ang renovation. Hanggang sa panay na raw ang paghingi ng pera na umabot na sa mahigit 4 na milyong piso. Pinipilit na rin umano silang mag-advance renew ng permit at pinagbabantaan na kung hindi, ipapasara nila ang dialysis center. Kami naman po nagtiwala since desperado na po talaga kami na kailangan po namin. Tapos hindi rin po namin alam talaga kung paano po lalakarin kasi council na raw po yun. Dito na umano nagduda ang biktima. Kaya nagpunta raw sila sa Quezon City Hall para ipa-verify ang lahat ng ibinigay sa kanilang mga permit. Dito nila nalaman na lahat daw ay peke. Nalaman nilang sa accounting department nagtatrabaho si Leia bilang accounting aide 3. Para po kaming may himatay, hindi. Kasi po, niloan lang po kasi namin yung mga binayad po sa kanya kasi inisip po namin kikitain naman natin yung pambayad po sa loan. Wala na po kaming trabaho ng kapatid ko kasi kami nagtatrabaho eh. Yung life savings po ng pamilya namin napunta na po doon. Naubos daw ang kanilang ipon. Base sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, matagal na itong ginagawa ng suspect. Pag natunugan niya yung isang building ay nagpapa-renovate or kailangan ng isang permit, lalapitan niya. Tapos mag-offer siya mag-assess, mag-process na lahat ng dokumento. Tapos hihinga niya ng pera. Tapos tatakutin niya muna na ito ay malaki ang penalty niyo. Patuloy din daw ang ginagawa nilang investigasyon dahil maaaring may mga kasabwat pa ito. Ayun ang tinitingnan namin, ma'am. Pag nalaman namin na mayroon siyang kasabwat, so ready naman yung mga investigator natin na sampahan ng conspiracy. Kakasuhan ng suspect ng robbery, extortion at estafa. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, hindi kailangan gumamit ng fixer para mag-transact ng permit sa City Hall. Lalo na at lahat nga raw ng proseso pwede na online at pwedeng magtanong sa Helpline 122. Giit ni Mayor Belmonte, hindi nila tino-tolerate ang anumang korupsyon sa city government. Sinubukan ng GMA Integrated News na kunan ng pahayag ang suspect ngunit tumanggi siya. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, ang inyong saksi. Sira-sira, butas-butas at may mga kulang kahit iniulat na tapos na. Ilan lang po yan sa mga nasita ni Pangulong Bongbong Marcos sa pag-inspeksyon ng ilang flood control project sa Kalumpit, Bulacan. At may ilang problema rin na-discovery sa pagsisid ng mga scuba diver sa ilog. Saksi, si Jonathan Anda. Isang buwan nang lubog sa baha ang bahay ni Edgar sa Kalumpit, Bulacan. Ito yung mag-high tide, ganyan kami, nasasapon ng tubig. Kapag umaapaw kasi ang ilog, tumatagas ang tubig papuntang Barangay Frances, lalo kapag high tide. Ang dike kasi putol pala at may butas na 50 metro. Magawa yung dike na yan. So hindi nakatulong ang dike? Hindi. Worse ka. Kasi butas. Dismayado si Pangulong Bongbong Marcos nang inspeksyonin kanina ang dike.
sa kamay. Sira-sira, butas-butas at nakausli pa ang mga bakal nito. Malabnaw yung simento na ginamit. Nagtipid sa simento, nagtipid sa... Unang-una yung simento, ganyan lang kakapal. Eh dapat 18 centimeters. 18 cm, mga 8 inches, parang kalsada. Napansin din ng Pangulo na nagkaisla na sa gitna ng ilog. Ito yung isla sa gitna ng ilog. Kung makikita ninyo, tinubuan na ng mga halaman, tinubuan na ng mga damo. Ibig sabihin yan, ganyan nakababaw yung ilog na ito. Nagtataka ngayon ang presidente kasi ang dumarating daw na report sa kanya, kumpleto naman at nagkakaroon ng dredging sa ilog na to. Tignan naman ninyo, paano magiging completed yan? Tignan ninyo. May isla sa gitna. Tinutubuan na ng damo na napaka... Ibig sabihin, matagal na silang hindi nagde-dredge. Although sa report namin, nagde-dredge sila. Ayan na naman. Hahanapin natin yung sinong responsible dito sa gobyerno, sa private. At kailangan managot sila dito sa kanilang ginawa. Huwag sila managot sa akin, managot sila dito sa mga tao dito. Mahigit kalahating bilyong piso ang kabuuang halaga ng mga flood control projects sa Barangay Francis, Kalumpit. Sa inilabas sa listahan ng Malacanang, 7 kontratista ang nakasungkit ng 8 proyekto mula 2022. Nagpasisid ang Pangulo ng mga scuba divers sa Pampanga River sa Kalumpit. Dito nadiskubre na makapal na ang putik sa ilalim at hindi na nakadikit ang beam sa anumang pundasyon o sheet pile support doon. Lumabas din sa pagsusuri na hindi siksik ang lupa bago binuhusan ng semento ang dike. Hindi rin pare-pareho ang kapal ng semento at posibleng mahina ang concrete mixture na ginamit ayon sa pagsusuri. Ayon sa palasyo, dapat na itong ayusin agad para hindi na lumaki pa ang pinsala na aabot ngayon sa 100 metro. Nag-inspeksyon din sa Barangay Bulusan ng Pangulo kung saan nasita niya na mala ghost project ang proyektong inireport ng tapos kahit kulang pa ng 200 metro at butas-butas pa. St. Timothy ang kontratista dito. Kaya titingnan natin, kailangan pasagutin natin kung bakit ganitong ginawa nila. Mas mabuti pa, dapat pumunta sila rito, pakita nila gano'ng kahirap ang buhay na binigay nila sa mga kababayan natin. Kasama ang St. Timothy sa 15 nakakuha ng pinakamaraming flood control project sa nakalipas na 3 taon. Sinisikap pa namin kunin ang pahayag ng mga kumpanyang inilista ng Malacanang. Ipinabubusisi na sa Department of Public Works and Highways ang estado ng halos 5,000 flood control project sa buong bansa ngayong taon para alamin kung may problema sa mga ito. Itinurn over na ni Budget Secretary Amena Pangandaman kay DPWH Secretary Manuel Bonoan ang listahan. Aabot ang kabuuang halaga nito sa 346.6 billion pesos. Si Baguio City Mayor Benjamin Magalong nauna ng hinimok ng Malacanang na ilahad sa Pangulo ang mga nalalaman kaugnay ng mga umano'y katiwalian sa flood control projects. Inihahanda na raw nila ang mga dokumentong makatutulong aniya sa pag-imbestiga sa mga ito. We continue to collect evidence and leads. Patapos pati mga photos, pati mga kung ano-ano pa. Na pwede nang magamit na rin doon sa pag-imbestiga para pag tinurn over naman natin to maayos naman na to at hindi na mahirapan yung mga investigating body. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Random drug test sa Senado, iminungkahi ni Senate Minority Leader Tito Soto. Ito'y para raw masigurong drug-free environment ang mataas na kapulungan. Kasunod ito ng incident report na isang lady staff ni Senador Robin Padilla ang naiugnay sa paggamit umano ng marijuana sa gusali ng Senado. Pinagpapaliwanag ng tanggapan ni Senador Padilla si Nadia Montenegro matapos siyang pangalanan sa incident report. Ayon sa Chief of Staff ng Senador, hindi na pumasok sa trabaho si Montenegro simula nang pumutok ang issue. Ilang rocket debris na recover ng Philippine Coast Guard sa baybayin sa Looc Occidental, Mindoro. Ayon sa Coast Guard, nakatanggap sila ng tawag mula sa PNP Maritime Group na may isang mangingisda ang nakakuha ng debris kahapon. Pinaniniwala ang galing ito sa Long March 7A rocket launch ng China noong Hulyo. Pamunuan ng kondominium sa Tomas Morato, Quezon City kung saan ilang konkreto nito ang kumalas at bumagsak sa 3 estudyante, handang makipag-cooperate sa investigasyon ng QCPD. Kasabay nito, tiniyak ng QCPD na isa sa ilalim nila sa komprehensibong investigasyon ang insidente. Isang special investigation team ang binuo para rito. May hiwalay na pagsisiyasat din ng Quezon City LGU. 2 sa 3 estudyante ang nananatili sa ICU ng ospital dahil sa tinamong injuries.
Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Apat na medalya ang nasungkit na ng Pilipinas sa 2025 World Games sa Chengdu, China. Nakamit ng Filipina Sambis na si Eileen Agnes Yap ang bronze medal ng Women's Combat 80 kilograms division. Bronze din ang napanalunan ni Carlos Bailon Jr. sa kanyang laban sa Men's Wushu Sanda 56 kilogram division. Silver naman ang may uuwi ni Cheska Centeno matapos magwagi sa Women's 10 ball ng billiards. At sa Jiu-Jitsu, nakasilver din si Jenna Kayla Napolis sa kanyang pagsabak sa Women's Newaza 52 kilogram division. Kalunos-lunos ang sinapit ng 8 aso sa Nueva Vizcaya. Natrap ang mga ito sa sunog kahapon. Nailabas daw ng may-ari ang ina ng mga aso pero tumalo nito para balikan ang kanyang mga tuta sa loob. At lahat po sila ay nasawi. Batay sa investigasyon, posibleng nag-overheat ang electric fan na gamit para sa mga aso. Sa Caloocan City, hinahanap naman kung sino ang nag-abandona sa 6 na aso sa tabi ng isang paaralan. Nitong linggo raw, napansin ng mga residente na pagala-gala ang mga aso at hindi maayos ang kondisyon. Sinubukan na raw nilang mag-post sa social media pero wala pang kumukuha sa mga ito. Nakikipag-ugnay na ang barangay sa City Veterinary Health Office. Sa loob lang po na ilang oras, magsisimula ng pulong ni US President Donald Trump at Russian President Vladimir Putin para pag-usapan ang giyera sa Ukraine. At sa Spain naman, 14 na wildfire ang sinisikap maapula. Ating saksihan. Magdamag ang pag-apula sa apoy ng mga bumbero sa ilang bahagi ng Spain. 14 na major wildfire ang inaapula ngayon doon. Mahigit 150,000 hektarya ng lupain ang nasunog. 7 ang patay. Kabilang ang isang bumbero na nasunog ang 85% ng katawan. Pahirapan ang pag-apula sa mga wildfire sa gitna ng 12 araw ng heatwave sa Spain na sinabayan pa ng malakas na hangin. Ayon sa mga otoridad, nakababahala ang sitwasyon sa kanlurang bahagi ng bansa. Gaya sa Galicia kung saan nagsara ang ilang highway at rail services. Nagbabala rin ang kanilang weather service ng posibleng paglala ng sitwasyon lalo't inaasahang aabot sa 40 degrees Celsius ang temperatura sa hilagang bahagi ng Spain. Mula nitong June 1, 10 na ang naaresto sa Spain dahil sa pagsisimula umano ng mga wildfire. Sa Portugal, umabot na sa mahigit 50,000 hektarya ang nasunog sa wildfires. Kabilang sa sinagip ang isang babae na sinubukang apulahin ang sunog sa isa sa mga bahay. Matinding pinsala rin ang dulot ng mga wildfire sa Greece. Bukod sa mga bahay at pabrika, kabilang sa napinsala ang ilang tourist island at taniman ng olive. Ilang bahagi rin ng Turkiye ang apektado ng wildfire. Ayon sa mga eksperto, tumataas ang banta ng wildfire sa Mediterranean region dahil sa mas mainit at mas tuyo na summer season. Ayon sa European Union, mahigit 400,000 hektarya na ng lupa sa ilang bahagi ng EU ang nasunog. Ulan at baha naman ang namerwisyo sa southern China. Lubog ang mga sasakyan sa Guangdong, kasunod ng pananalasan ng Bagyong Podul na dating Bagyong Goryo noong dumaan ito sa Philippine Area of Responsibility. Apektado rin ang Hunan at Jiangxi provinces. Sa Hong Kong, itinaas muli ang pinakamataas nitong black rainstorm warning dahil sa Bagyong Podul. Bago yan, binayo ng bagyo ang Taiwan kung saan mahigit 100 ang sugatan. Alas 3 ng madaling araw mamaya, oras sa Pilipinas, magsisimula na ang unang pulong sa pagitan ng mga lider ng Amerika at Russia mula noong 2021. Sa isang Air Force base sa Alaska, USA, magpupulong sina US President Donald Trump at Russian President Vladimir Putin para pag-usapan ang giyera sa Ukraine na pinasok ng Russia noong 2022. Ayon kay Trump, kung maganda ang kahinatnan ng pag-uusap nila ni Putin, posibleng makapagtakda sila ng pulong kasama si Ukrainian President Volodymyr Zelensky at iba pang European leader. Si Putin naman ikinatuwa ang anay sinserong ginagawa ng Amerika para matapos ang digmaan. Bago yan, nagkaroon ng virtual meeting sina Trump at European leaders kabilang si Zelensky. Giit ng Ukrainian leader, umaasa siyang pag-uusapan doon ng ceasefire.
Ang giyera sa Ukraine, ang sinasabing may pinakamataas na death toll na giyera sa Europe mula noong World War II. Dati nang sinabi ng Russia, ititigil ang giyera kung aatras ang mga tropa ng Ukraine sa ilang bahagi ng bansa. At aabandonahin na ng Ukraine ang balak nitong pumasok sa NATO o North Atlantic Treaty Organization. Ang mga demand na yan, tinanggihan na ng Ukraine. Idadaos ang Trump-Putin Summit, kasunod ng banta ni Trump na magpatupad ng sanctions sa mga bumibili ng Russian oil gaya ng China at India kung hindi matatapos ang giyera. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.